Habang nag-uusap sina Shen Yuan at Menglo, bigla na lang tumawag sa kanya si Professor Li, kaya't nagulat siya. Agad namang sinabi ni Shen Yuan kay Menglo, may importante akong kailangang asikasuhin ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ngumiti si Menglo at sumagot ng, sige, hayaan na kitang magtrabaho, sabay tawa. Pagkaputol ng tawag nila ni Menglo, agad niyang sinagot ang tawag ni Professor Li. Tinanong niya agad, ano po ang kailangan ninyo, Professor? Sinabi naman agad ni Professor Li, naaprubahan na ng mga lider ng paaralan at ng Education Board ang proposal mo. Sa mga susunod na araw, gagawin na ang mga opisyal na dokumento at sisimulan na rin ang publicity. Kapag natanggap na ng eskwelahan ang mga application forms at business plans mula sa mga estudyante, ipapadala namin yun sa iyo para ikaw ang magsuri. Nagtanong si Shen Yuan, kasama ba sa application form ang height, weight, at personal photo? Napakunot noo si Professor Li, anong ibig mong sabihin? Gusto mong isama yon? Anong koneksyon yan sa pagsisimula ng negosyo? Medyo natarante si Shen Yuan at palusot niyang sinabi, syempre may epekto yon. Ang isang kwalipikadong entrepreneur dapat ay may magandang pangangatawan at maayos na itsura. Nakikita ko agad kung gaano kay-disiplinado ang isang tao base sa itsura pa lang. Mataas ang standards ko. Kahit may pagdududa, sinabi na lang ni Professor Li, talaga ba? Bago yan ah. At sige na, isasama ko na yung gusto mong idagdag. Si Secretary Lu na ang baalang magpaabot ng contact ng Student Council Representative sa iyo. Sabay noon, inalis ni Shen Yuan ang kumot at plano ng bumangon. Sinabi niya, okay na po sa akin ang lahat. Namumula, sinabi ni Professor Li, sige na nga. Shen Yuan, lilipat kami bukas ng umaga ng kapatid ko. Libre ka ba? Agad sumagot si Shen Yuan, oo naman. Kita tayo bukas ng umaga. Makaraan ang kalahating oras, pagkatapos mag-agahan at handa ng umalis, biglang tumunog ang cellphone ni Shen Yuan. Napakunot siya at napatanong, tatawag na naman si Liu Menglo. Agad niyang sinagot ang tawag, sinabi ni Menglo, anong ginagawa mo? Sabi mong pupuntahan mo ko, kalahating oras na ang lumipas. Busy ka pa rin. Hindi ako naniniwala. Sambit ni Shen Yuan dito na, busy ako ngayon. Paalis na ako. May nakaschedule akong meeting sa dalawang interior design companies para sa layout ng villa. Pero nakangiting tanong ni Menglu, so, kailangan mo ba ng kaunting istorbo? Habang nagbibihis, sinabi ni Shen Yuan, sabi mo ngang istorbo ka. Bakit pa kita isasama? Pero kung talagang gusto mong sumama, sige, pwede ka. Sa isip ni Shen Yuan, medyo malandi si Liu Menglo, pero mahusay sa pagdadala ng emosyonal na halaga. At saka, malaking tulong ang may magandang babae sa usapang disenyo. Nagpakipot si Menglo, sabay sabing, sige. Pero ikaw ang kukuha sa akin. Nasa gym ako, hintayin kita. Agad siyang sinagot ni Shen Yuan, sige, pupunta na ako dyan. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Shen Yuan sa gym. Pagbaba niya ng sasakyan, nasalubong niya ang isang lalaki. May hinihintay ka rin, bro. Huwag mong sabihing babae yan, ha? Tanong ni Mr. Fan. Tumango si Shen Yuan. Napangisi si Mr. Fan at sabay sabing, ayos ang sasakyan mo. Okay na yan para sa mga ordinaryong babae. Pero kung gusto mong mapasayo ang mga top-tier na diyosa, hindi sapat yan. Kailangan mong magdala ng tulad ng akin. Kaya grind lang ng grind, tol. Ngunit kalmado lang na sumagot si Shen Yuan, ganun ba? Maya-maya, lumabas na si Menglo mula sa gym. Sa suot niya, lutang na lutang ang ganda at kaseksihan niya. Agad siyang nilapitan ni Mr. Fan, halatang nabighani. Off work ka na. Tagal kitang hinintay. Tara, kain tayo. Anong gusto mong kainin? Alok ni Mr. Fan. Pero tumanggi si Menglo. Pasensya na, Mr. Fan. May usapan na ako sa isang kaibigan. Naka-text ko na rin siya. Sa isip ni Menglo, oo, mayaman si Fan, pero galing lang lahat sa magulang niya. Wala siyang sariling pinaghirapan.
Si Shen Yuan ibang level talaga. Diretsyong nilapitan ni Menglo si Shen Yuan, habang si Mr. Fan naman ay pilit pa ring sumusunod. Okay lang yan, sama ako. Libre ko lunch niyong dalawa kung okay lang sa kaibigan mo. Pinagbuksan ni Shen Yuan si Menglo ng pinto at pinapasok sa sasakyan. Sabay sabing, pasensya na pare, ayaw ko nang may kasabay na naka-G-Wagon. Pagkasara ng pinto, sabi ni Menglo, umalis na tayo. Habang naglalakad si Shen Yuan papunta sa driver's seat, dumaan siya kay Mr. Fan at sinabi, paumanhin, aalis na kami. Napakunot noo si Mr. Fan, inis na inis. Sa isip niya, anong meron? Hindi ko siya mapasakay sa G-Wagon ko, tapos siya sa M9 lang, napasakay na. Pagpasok sa kotse, agad silang umalis. Sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ni Menglo, yung lalaking yon, premium customer sa dealership namin. Lagpas 2 milyon ang presyo ng sasakyan niya. Walang reaksyon si Shen Yuan. Matagal na rin niya akong nililigawan, pero never akong pumayag, sambit pa ni Menglo. Tahimik pa rin si Shen Yuan. Napansin ni Menglo at tinanong siya, tahimik mo ngayon. Hindi ka ganyan dati. Seryosong tanong ni Shen Yuan, anong ibig mong sabihin? Malungkot na sagot ni Menglo, ewan ko. Parang iba ka ngayon. Parang wala ka sa mood. Humarap si Menglo sa bintana at nagtampo. Sa isip ni Shen Yuan, kuha ko na. Gusto mong iparamdam sa akin na may iba kang option. Gusto mong maramdaman kung may kompetisyon. Ngumiti si Shen Yuan at sinabing, ang mga lalaki, nagiging lively lang yan kapag nag-exercise o may balak mag-exercise. Hindi naman tayo maglalaro ngayon. Mabilis na humarap si Menglo, bastos ka talaga. Namula siya habang hawak ang braso ni Shen Yuan, sabay sabing, ganyan ba kayong lahat? Puro kalokohan. Ngumiti lang si Shen Yuan, anong kalokohan? Ang tinutukoy ko, basketball. Umiwas ng tingin si Menglo, oo na tama ka na. Noong nasa cafe tayo, bakit dali-dali kang umakyat kasama si Chen na pagkalas ko? Alam ko kung anong iniisip mo nun. Napaisip si Shen Yuan, mukhang hindi talaga makakalimutan ni Menglo ang nangyari noon. Binasag niya ang tensyon at iniba ang usapan, ang dami mong oras noong mga nakaraan. May oras ka pa sakin. Sumagot si Menglo, wala akong libreng oras. Ipinagpaliban ko lang lahat ng private training sessions ko para sa'yo. Nagulat si Shen Yuan, ang sweet mo naman. Pero ngayon, parang ako tuloy ang may kasalanan. Kalma lang si Menglo, kung talagang guilty ka, ilibre mo na lang ako sa masasarap na pagkain. Napangiti si Shen Yuan, walang problema. Marami akong ipapakain sa'yo. Namula si Menglo, anong sinabi mo? Ikaw talaga, puro ka advantage. Okay, tigilan ko na. Kain muna tayo, tapos diretso tayo sa design firms. Makalipas ang ilang oras, pagdating nila, sinalubong sila ni Fu Zhengmei. Hello Mr. Shen, ako si Fu Zhengmei, ang chief designer ng Guanting. Tara, upo tayo at pag-usapan. Sagot ni Shen Yuan, mabilisan lang. Nasabi ko na yung mga kailangan ko online kahapon. Review lang tayo ng designs ngayon. Ipinakita ni Zhengmei ang kanyang PPT presentation. Base sa budget at gusto mo, gumawa kami ng 3 style, European, light luxury, at bagong Chinese. Tingnan mo at sabihin kung anong feedback mo. Pwede pa nating i-adjust. Namangha si Menglo. Ang ganda ng lahat ng options. Pero, ano nga ulit ang budget mo? Tumingin si Shen Yuan, 20 milyon. Nabigla si Menglo, ano ulit? Sa isip niya, villa na nagkakahalaga ng 10 milyon, tapos 20 milyon pa para sa renovation. 30 milyon na agad yun. Ibig sabihin, mahigit 100 milyon ang halaga ni Shen Yuan. Sa isip pa niya, grabe. Mali ang akala ko sa kanya. Kailangan ko pang galingan. Pagkalipas ng 50 minuto, tumayo si Shen Yuan, pipiliin ko ang bagong Chinese style. Idagdag yung mga nabanggit ko. Pag naayos mo na, balikan natin yan. May meeting din ako sa isa pang firm, ikukumpara ko muna bago magdesisyon.
Sagot ni Zheng Mei, walang problema, Mr. Shen. Tama lang na ikumpara. Ngumiti siya, by the way, libre ka ba mamayang gabi? Gusto kang i-dinner ng general manager namin, si Juan. Gusto kanyang makilala, kahit hindi pa final ang deal. Naglabas si Shen Yuan ng phone, hindi pa nga ako umorder. Hindi ba sobra na yung dinner? Sagot ni Zheng Mei, walang pressure. Gusto ka lang talaga niyang maging kaibigan. Pumayag si Shen Yuan, sige, okay lang. Ay dadagdag kita sa WeChat at i-send ko ang restaurant location, dagdag pa ni Zheng Mei. Para mas madali na rin ang follow-up. Pagkaalis nila, pinanood silang paalis ni Zheng Mei, at sa isip niya, 20 million para lang sa renovation. Mas mahal pa sa bahay. Isang ganitong client, kayang buhayin ang buong kumpanya. Pagdating sa opisina ni General Manager Juan, sinabi niya, pumayag si Mr. Shen sa dinner mamaya. Seryosong sagot ni Juan, ang dinner meeting, tumataas ang tsansa nating makuha ang deal. Hindi natin pwedeng palampasin tong bigatin na ta. Tinanong niya, may kasama ba siya? Sagot ni Zheng Mei, may babae siyang kasama, pero hindi mukhang girlfriend. Dahil sa sinabi ni Zheng Mei sa kanya, naisip niya ang babaeng kasama ni Shen Yuan. Sabay sinabi ni Juan kay Zheng Mei na, basta hindi girlfriend. Siguraduhin isama si Su Zuwei mamaya. Si Mr. Shen, karapat-dapat sa best player natin. Sa loob ng sasakyan, nagpapapansin na naman si Menglo gamit ang kanyang malalaking kokomelon. Binuksan mo ba yung aircon? Ang init kasi. Ngumiti si Shen Yuan, talaga. Ako, hindi naiinitan. Malambing na sagot ni Menglo, ewan ko sayo. Anyway, anong plano ngayon? Habang nagmamaneho si Shen Yuan, tinanong niya, hindi ka ba babalik sa trabaho? O plano mo na namang umipal sa isa ko pang meal? Pabirong sagot ni Menglo, sasama ako sayo buong araw. Kain, inom, saya. Isa akong little shadow mo ngayon. Napangiti si Shen Yuan, ang shadow ko, sumusunod sa rules. Kung sasama ka, buong araw at gabi na. Walang half day lang. Napaisip si Menglo at biglang pumasok sa isipan niya ang kung anong malikot habang ini-imagine ang sarili na nakataas ang paa sa balikat ni Shen Yuan. Pero pa-cute niyang sinabi, buong araw at gabi. Ang bastos mo talaga, pero kahit ano pa, hindi ako bababa. Sasama ako. I got so much motherfucking